Ito mga simpleng sangkap para sa pagluluto ng linarang at ang ating gagamiting isda ay ang isdang maya-maya. Ang una ko munang gagawin ay papalambutin ko itong sampalok para ito ang gagamitin kong pang-asim mamaya kapag malambot na to kagaya nito, pipigain ko to para makuha yung katas. Sisimulan ko na mag-isa. Yan, naglagay na ako ng mantika dito sa pinainit kong kawali at nilagay ko na ang luya. Halu-haluin ko lang at isusunod ko naman ilagay itong sibuyas na pula. Yan, halu-haluin lang natin hanggang sa maluto na yung sibuyas. At pagkatapos, idadagdag ko tong kamatis. Halu-haluin ko lang muna ng kaunti at iiwanan ko sandali para hayaan ko munang lumambot ng husto yung kamatis. At habang inaantay natin yan, ito, pipigayin ko na ang sampalok para makuha yung katas na gagamitin natin mamayang pang-asim, 'di ba? Ayan, fresh na fresh 'yan. Eto na, malambot ng ating kamatis at pipigayin ko 'to ng kaunti para lumabas talaga yung pinakakatas. Nilagay ko muna dito sa gilid, ilalagay ko yung isda ng maayos ng ganito at ilalagay ko ang kamatis dito sa ibabaw ng mga isda. Ayan, medyo gumagalaw kaya hawakan ko at iintayin ko yung medyo kumulo ng kaunti. Ayan, 'di ba? Nilagay ko na yung onion leeks at pagkatapos yung ating siling haba, etong ating tausi o ang ating tinatawag na black beans o yung fermented beans, maalat ang lasa niyan kaya hindi ko na muna siya dinurog, nilagay na muna natin dito sa ating isda dito sa ibabaw at lalagyan ko na rin ng ating kakang gata. Yan, isang gata lang yan ng niyog. Lalagyan ko na rin ng pamintang durog pero hindi ko na muna lalagyan ng asin kasi nga maalat itong tausi. Ihintayin muna natin maluto ng kaunti at pagkatapos titikman natin kung kinakailangan pa magdagdag ng asin, doon lang ako maglalagay ng asin kasi parang nga hindi siya umalat. Tatakpan ko muna at habang inintay natin yung kumulo, ito, sasalain ko na ang ating dinurog na sampalok kanina, ayan, para makuha natin yung katas at hindi na isama yung mga buto kasi nga medyo mapakla din yung lasa ng buto ng ating sampalok. Kung wala naman kayong makikita na bunga ng sampalok, wala kayong mabibili o makukuha, pwede rin naman yung ibang pangpaasim kagaya ng kamyas o kaya yung mga nabibili natin sa tindahan. Kasi ang ano lang mahalaga, meron tayong mailagay na pangpaasim. Kaya kung meron kayong ibang bunga na alam na nakakapagpaasim sa ating mga lutuin, ay pwede rin po siguro yun gamitin. At ito na nga yung katas na ating nakuha. Ilalagay ko na dito sa ating nakasalang. Ayan. At ayan, hihintayin lang natin itong kumulo ng kumulo. Tatakpan ko muna saglit para mamaya ito, tingnan natin. Titikman ko muna kung ang alat nito ay tamang-tama na kasi nga yung ating tausi ay maalat yun kasi fermented beans yun at eto, tingin ko kulang pa siya sa alat kaya ang gagawin ko ngayon yung ibang tausi dudurugin ko siya. Ayan, kukunin natin yung ilang beans at atin siyang dudurugin para yung alat niya ay madagdagan. Kasi nga, hindi ko muna dinurog yung tausi para sigurado ko na hindi siya aalat. Pero ang kagandahan sana dito, kung buo yung ating tausi, pag subo mo, yung tausi, malalasahan mo yung alat. 'Di ba? Tapos meron kang crunchy na mangunguya. Kasi ano yan medyo matigas pa siya. At maganda-ganda rin naman yung meron tayong ninunguyan, 'di ba? Kasi nga wala namang ibang kasamang gulay itong ating linarang. Kaya kumbaga ang pagsubo mo isda at saka sabaw lang. Kung meron tayong tausi na mangunguya, medyo magkakaroon ng ibang texture kasi matigas ito, no? Hindi ko sigurado kung crunchy ba yung tawag doon. No? Hindi naman siya malutong, pero pagkagat mo diyan, matigas siya pero hindi naman matigas na matigas. Ano mo lang, meron lang konting tigas ka na mararamdaman pagka yung nginuya itong ating tausi at tsaka itong tausi nakakapagdagdag lapot yan dito sa ating sabaw. Yung gata at tsaka itong ating dinurog na tausi ang makakapagpalapot dito sa sabaw ng ating linarang. Kasi yung iba, ang ginagawa nila, ano sila ng cornstarch, nagtutunaw sila ng cornstarch, tsaka nila inilalagay para pang palapot. Pero kung tutusin, kapag meron ng gata at meron kang mga dinurog na tausi, lalapot na yan. Hindi na kailangan maglagay pa ng cornstarch.
At ngayon akin ng, unti-unting gagalawin itong ating mga isda para hindi naman siya manikit kasi nga meron tayong gata na nilagay. Ayan, inaano natin, ginagalaw natin para, yun nga, hindi siya dumikit dito sa kawali. At ayan, nakita niyo naman, napakaganda na ng ating niluluto. Ayan, siyempre itong mga isdang maya-maya ay malambot lang kaya hindi natin gaanong hahaluin o gagalawin para hindi siya madurog. Ayan, ganyan lang. Inaano lang natin na hindi siya dumikit. At ito, magdadagdag din pala ako ng konting asin. Ayan, sabi nga yung asin kasi ay equalizer ng ating panglasa sa ating mga iba't ibang sangkap, 'di ba? Kaya talaga kahit minsan yung mga nagluluto ng ibang mga tamis na pagkain, naglalagay din sila ng kaunting asin kasi nga equalizer daw ang ginagawa ng ating asin. At ayan, aantayin lang natin 'to na, yan, pinalalapot ko pa ng kaunti yung sabaw, pero yung isda ay luto na. Hintayin lang natin talagang lumapot yung sabaw. Eto, titikman ko na para malaman natin kung balanse ba yung lasa nung alat, asim, anghang, at krema nung gata. At tingin ko naman nakuha ko yung lasa, tamang-tama naman nung kanyang kombinasyon. At ayan nga, inaantay lang natin kumulo at lumapot pa ng kaunti. Kung napansin nyo, hindi na po ako naglagay ng dagdag na tubig para sa sabaw kasi yung ating sampalok ay mayroon na siyang tubig. At ito, gusto kong makasigurado kung tama na ba yung lasa. Yung sa anghang, kayo na po ang bahalang mag-adjust kung ganong kaanghang ang gusto nyong gawin. Pwede rin po kayong maglagay ng siling labuyo kasi talaga namang maanghang ang pagkain na linarang. Dahil nga lang ay tayo may kasamang mga bata kaya hindi natin ganong pinaanghang itong ating nilutong linarang. Kumbaga kanya-kanya na lang kami ng pagpipiga ng sili doon sa aming mga lalagyan para kung gusto namin ng talagang maanghang na maanghang ang aming linarang. At ito, nagagarnish na lang ako nitong ating onion leeks, yung berdeng bahagi na ating natira kanina para magandang-maganda ang ating nilulutong linarang. At ayan na nga, luto na ang ating linarang. Thank you for watching and don't forget to follow, like, and share. Bye!